yung direksyon, no, ng Pilipino sa pag-usbong ng mga makabagong konsepto sa pagdadalima. Suspended na yata ang klase. Lalakas-lakas na ang ulan. Fake news, tama ba? Fake news everywhere. Tignan nyo nga yung katabi nyo, fake news ba yan? Eh, bakit naman yes? Bakit naman yes? Ayan, fake news. Marites. Ayan. Yung katabi nyo, Marites. Ano, sabi, hindi na lamang daw sa kalye matatagpuan ng mga Marites. Nagbabagong bihis yung mga Marites saan? Sa mga chismis, misinformation, disinformation sa lipunang Pilipino. Dati, kapag nakikipag-chismisan sa Lasal, sabi ko, nakikipag-kwentuhan, no? Kwentuhan, chismis, etc. Ngayon, ang tawag ay, we're having some Maritesing, sir. Okay naman. Maritesing. O, tignan niyo yung katabi ninyo. Mukhang Marites ba yan? Mukhang Marites. So, technically, sabi natin, Maritesing, chismis, or ang tawag ay fake news, no? Fake news. Ang technical na tawag natin sa fake news ay misinformation, disinformation, or malinformation. Pag sinabi natin misinformation, ibig sabihin, unintentional lang yung mistake, okay? Nakapag-share ka ng post, okay? Na unintentional naman yung pagkakamali, okay? Pero, kapag disinformation, ang ibig sabihin nito, intentionally, ibig sabihin, may malis na ginawa yung fake news na yun. Okay? At kapag malinformation naman, sino dito yung, halimbawa, hindi mo naman sinishare yung number mo publicly, pero sinare niya. O kaya, may video, meron kang private document information, pero sinare. We call that technically as malinformation. So, nagkalat yan sa social media, nagkalat yan sa internet, at minsan, katabi pa natin, no? Yung mga fake news. Tama ba? Oo, katabi natin, yung mga fake news. So, alam nyo ba, sabi ng social weather stations, karamihan sa mga Pilipino ay nagsasabi na mahirap tukuyin kung ano yung tama at ano yung mali. Yan, 51%. At alam nyo ba, sa age bracket, kung sino yung pinaka nabibiktima ng fake news, alam nyo kung sino? Ay, grabe naman kayo sa matatanda. Mga senior, pero correct, mga senior citizen, no? And pero generally, imagine, no, higit sa kalahati, more than 50% ay very serious problem ang fake news. Okay? Sa atin. And ito, yan, Philippines, lowest in reading comprehension. Diba? The Philippines is ranked the lowest in reading comprehension and second lowest in science and mathematics. And results showed that 1 in 4 students is unable to read even the most basic tasks. Ano ba yung most basic task? Sa pagbabasa, A is for apple, di ba? Sino mga eduk majors? O, tignan ninyo, mga eduk, early childhood elementary sa Lasal. Cat. Tapos, ano ba yung cat? C-A-T. Tama? Paano tinuturo yan? Oh.
Kung 100 million ang population and 90% ang literacy rate, milyon-milyon pa rin ba hindi nakakapagbasa? Diba? Ibig sabihin, napakarami pa rin na hindi nakakapagbasa. Philippines still lags behind in math reading. 9 in 10 Filipino children age and struggle to read simple text. At alam niyo ba, sabi ni Professor Shelo Magno, yung best learners natin ay average students lang sa Malaysia, sa Thailand, sa Brunei, at sa Singapore. At yung best performer natin, based sa PISA, ay worst performer sa Singapore. Grabe, no? Grabe. Sabi sabihin, kahit ikaw yung pinakamagaling dito, based sa PISA result, generally, average student ka lang dito sa ibang mga bansa at worst performer ka pa dito sa ibang mga bansa. So, dito yan. And the Philippines, can you read that? Is top 3 on the world's most ignorant list. Grabe ang bawa, Panentec International Friends. Oh, but you know that we are top 3 on most ignorant list. Huh? Nakaka-proud. Nakaka-proud ba? Parang proud yung iba. Nakaka-proud ba? Dapat pala top 1 tayo. Nakaka-proud ba? Hindi, di ba? So, the Filipinos are either ignorant of the facts or misinformed. However, it is also important to know, yung ibang mga bansa, nung tinanong sila, sigurado ka ba sagot mo? Sabi nila, hindi po. Sa Pilipinas, nung tinanong sila, are you sure of your answer? Yes. Diba? So, ang mga research siya. So, aminin man natin o hindi, dear students, higit na napapakinggan na aabot tayo ng mga chismis, tama ba? Kesa ng mga pananaliksik. Ibig sabihin, mas interesado tayo sa buhay ng mga artista, sa buhay ng ating mga napapanood natin sa telebisyon, ng mga politiko. Kaya minsan mas interesado pa kayo sa personal na buhay ng mga teachers ninyo. Di ba? Kesa mga pagkakatiwalaang pananaliksik, okay? Mga cultural ideas, wika, literature, mas interested tayo sa pakikipag-chismisan. Patunayan natin sa pamamagitan ng data pa rin. Ito, ano mapapansin niyo sa graph? Meron bang mas ilinaw ng konti yung try na? Sige. Ano mapapansin niyo sa figure natin? What can you notice? So this one is Malaysia, Indonesia, this is Singapore, this is Thailand, this is ASEAN average, this is Vietnam, this is Philippines, Brunei, Cambodia, Laos, and Myanmar. And this is the Philippine research productivity. Ibig sabihin, produksyon ng kaalaman sa pananaliksik. Anong mapapansin natin? Anong mapapansin natin? Anong pangalan mo? Nicole Endosa, Anong course mo, Nicole? BSBA po. Bachelor of Secondary, Science in Business Administration. Okay. It seems like
in Malaysia, in Thailand. Imagine, ganon kababa yung production of knowledge, ganon kababa yung production of theories, yung nagtoteorya, yung nagdadaluman sa Pilipinas. Can you follow? Production of knowledge. Kasi wala tayong research university. Walang research university sa Pilipinas. Lahat ay teaching universities. May dalawa na nagta-transition to becoming a real research university. UP Diliman, number 1, and Del Sal University, number 2. No? Dalawang universities ang nagta-transition. And ito, kinompare lang sa mga karatig bansa natin. Tama? Sa ASEAN. Ano pa kaya kung i-compare natin this one, ASEAN, mga universities? Sobrang layo, no? Ng production of knowledge natin. Tinitignan natin dito. O, nandito ang, halimbawa, VLSU. Napakababa. Andito ang Pilipinas. Di ba? Ito, isang university lang. Napakababa. Kung titignan pa natin, global. Halimbawa, i-compare natin sa Harvard. So, mas tanong sobrang layo. Kita natin, this is Harvard University. Diba? Nakikita natin. Sobrang baba. Bakit? Tignan natin yung funding sa research. Kung makikita ninyo, the circle show the amount countries spend in research and development. No? Countries farther to the right, mas malayo sa kanan, ay spend relatively more in terms of their GDP. And those closer to the top have higher number of researchers per million inhabitant. So nasaan ang Pilipinas? Wala sa pinakakanan, huwag nyo nang hanapin kasi maliit. Basta wala sa pinakakanan, wala sa pinakataas. Nasaan? So nandito siya. Bakit? Kasi ito ang ating profile in terms of research production. We are only spending 0.1%. Not 1%, 0.1% of our GDP for research and development. And we own, ilan tayo ngayon lahat dito? How many, mga 400 plus? We only have 186 researchers per million inhabitant. Mas marami pa kayo. Can you follow? Sa number of researchers per million inhabitant. So, tignan natin, anong favorite country ninyo? South Korea, diba? Siyempre, K-drama, maraming mga, sino idol mo sa K-pop or sa anong pinapanood mo K-drama ngayon? Napanood ko ba ang X? Ano bang mga bago ngayon? X-Love. Love, okay. Ikaw, anong favorite? Boy Next Door. Boy Next Door, diba? Tingnan natin yung production or research profile ng South Korea. They are spending 4.1%. Ilan ang in-spend natin? 0.1. Malapit. At least pares may 0.1. Yun yung i-achieve natin eh, di ba? 0.1. They have 6,826. We have 180. O yun, ginagaya natin yung dulo. Kasi 6 din eh. Yung dulo lang yung ginagaya natin. Ay, tumawa naman kayo sa joke. Ang hirap mag-talk na umuulan, ha? Mauubos yung boses ko dito. Tapos di pa kayo tumatawa sa joke. Isa pa nga. Ay, grabe naman. Ang hirap naman pasayahin ng mga taga-Capsule Ibos. Ang hirap naman pasayahin. Oh, now, that's the research production in the Philippines. Ngayon, pag pinag-usapan pa yung mga nagsasaliksik mismo sa sarili nating wika. Tama? Konti na yung nagre-research in general. Tama ba? Now, gano'ng karami yung
hindi nyo nagpapublish in English. Why? Because 104 lang or 20%. 20% lang ang tumatanggap in Filipino. And sa 520 na ito, 10 lang yung monolingual in Filipino. Ibig sabihin, pag monolingual in Filipino, ang tinatanggap lang nila ay Filipino. 10 lang. Imagine ninyo, sa dami ng mga journals sa Pilipinas, halimbawa, sa Japan, sa Korea, they publish using their own language. Tama? Nagsasalita sila. Kapag nakikipag-usap sila kapag nasa, di ba, maraming mga nanonood tayo ng Korean movies, K-drama, kapag kumakausap ba sila ng lawyer, nag-i-English sila? Hindi naman, di ba? Kapag nag-aaral ba sila ng science, nag-i-English sila? Hindi. When I was in Korea, kapag nakapagsalita sila ng English, isang English lang, proud na proud sila. Kasi it's not really part of their normal conversation. Sa atin, kapag may nagkamali, halimbawa may nagkamali in English, ang tawag natin doon ay Tangie. Diba? Pag nagkamali ka sa English, you will be crucified, and you will be called Tangie. Ano ba yan? Napaka-Tangie naman. Diba? Ay, Tangie. Shucks! Pero, pag nagkamali ka in Filipino, halimbawa, gagamitin natin props ko. May mga mag-opening remarks. Magsasabi sila, Wanang wika, sabi nila, paumanin ko at hindi ako marunong masyadong mag-Filipino, pero dahil walang wika, kakailanganin ko pong magsalita ng Filipino. Ano tataas naman? Hindi ka marunong mag-Filipino, ikausap lang kita kanina. Hindi ka naman nag-English, hindi ka naman marunong mag-English. Can you follow? Kasi, ang pagsasalita ng English sa atin ay basis ng intellect. Tama? At ang pagsasalita ng Filipino ay basis ng katangian. Tama ba? Kaya kapag may nagkamali, halimbawa, kapag Koreano ang nagkamali in English, ang sasabihin, we find them cute. Diba? Sabi na, ang cute naman. Tama, ang cute. Kasi gano'n talaga sila magsalita eh. Pag Pilipino ang nagkamali, sasabihin natin, o kayo nagsabi ng Tangie, hindi ako sasabihin Tangie or Bisaya naman ito. Tama ba? And that is basically why meron tayong cultural, culturally inappropriate at meron cultural conflict sa Pilipinas. Diba? May regionalism. Kasi, very Tagalog-centric yung sinasabi natin. Bakit natin sinasabing Bisaya naman to? Tapos, alam niyo, ang pinakamagandang gagawin ninyo, kapag may maling pronunciation, hindi tumawa. Pag may nagkakamaling mag-pronounce, you have to appreciate their pronunciation because that's their uniqueness, actually. That's how unique they are. Kaya kahit halimbawa sa Lasal, yung mga konyo na mga students, sasabihin nila, Sir, I'm just having, yung mga hindi talaga nag-iinarte, yung talagang normal sa kanila. I'm just having, I don't laugh. Because that's how unique they are. Uy, ang ganda ng pagkaka-pronounce mo. That's how unique they are. We find them cute, katulad ng mga Koreano kapag nagpo-pronounce. Hindi siya actually pagkakamali. So, titignan natin. Ilan ang napapublish a year in Filipino? Sabi dito kanina, nasa 400 plus daw kayo. Alam nyo ba, na mula 2013 hanggang 2022, nakakapag-publish lang tayo in 10 years. Ang na-publish lang in Filipino ay 566 na articles. 566 articles written in Filipino
hindi man lang nabasa. Kasi nasaan lang? Nag-print pa, di ba? Nasa cabinet, o kaya nasa iyo lang, nasa teacher mo lang, wala. Walang napuntahan. Imagine ninyo, mas marami pa tayo kaysa sa napapublish ng mga articles in 10 years, per year, per journal, nakakalungkot. So, sa makatwid, Pilipino ang pambansang wika ng Pilipinas, pero Ingles ang wika ng akademya at ng pananaliksik. We want to speak in English. We want to write in English. That's what we want. Tama? That is also the language. Ito rin ang wika ng akademya. Ito rin ang wika ng pananaliksik. Well, in fact, how many languages do we have in the Philippines? Can you guess? Ilang wika mayroon tayo sa Pilipinas? Ilan? Guess lang, guess. Can you guess? Dalawa. Okay. Over 180. Mga higit po muna ang apat na po. 40. 187. Wow, malapit ka na. Hello. Any guess? Parang mas magaganda at mas gwapo yung nasa likod. Tama ba? Ayaw yung mga nasa likod. Ilan? O, sasabihin natin, ang sagot nyo doon, sir, ano pong source? Source, no? Sabi na, Komisyon sa Wikang Pilipino noong 2015, meron tayong 135 languages. Sabi ng KWF, Komisyon sa Wikang Pilipino. Ito yung listahan ng 135 languages in the Philippines. 135, sabi ng KWF. Kailan? 20. Nakalimutan nyo agad. May reflection kayo after dito. 2015. Okay? Now, sabi naman, 2022 ng Ethnologue, no? Sabi ng Ethnologue o ng linguistic, no? Linguistic Society. No. Summer Institute of Linguistics. We have 186 established languages in the Philippines. Dalawa dito, namatay na. 1960s pa, namatay na. Pero in total, 186 yung documented na mga languages in the Philippines. Mas dumami kasi mas malaki yung saklaw ng research nila. Pero pwedeng mas marami pa dito ang wika talaga sa Pilipinas. Kasi meron tayong tinatawag na mga forgotten languages. Masakit naman, no? Mga kinalimutang wika, nakalimutang wika, forgotten languages. Hindi na sila na-document. 186 sa kasalukuyan, 2 ang patay na, 184 ang buhay pa. Pero, alam nyo ba, na karamihan sa 184 na to, nanganganib ng mamatay. Bakit sa tingin ninyo nanganganib ng mamatay? Why? Ginagamit, o kaya, hindi lang hindi ginagamit. Yung mga indigenous people natin, nasaan sila? Pinapaalis, pinapatay, pinapaalis. Totoo yun. Pinanakawan ng lupa, di ba? Pinapaalis sa kanilang mga indigenous na mga bahay, tahanan. So, ito yung pinaka-ginagamit na languages. Tagalog, Cebuano, Ilocano. Tagalog has 76.5 million users. Cebuano has 15.9 users. Ilocano has 6.3 million users. Hiligaynon has
acknowledge that. We are for gender inclusivity. But I'd like to make a point. So, tingnan niyo to, halimbawa. Anong mapapansin ninyo? Anong mapapansin ninyo? Sabi, kapag they daw ay gender inclusive. Tama? O I disagree. Why? What can you notice? Puro he pa rin, no? She. S-H-E. Her. H-E-R. They. T-H-E-Y. Them. T-H-E-M. Ibig sabihin, hindi kayang mabuhay ng babae nang walang patriarchal because English is a patriarchal language. Now, ano ang mas gender inclusive? Siya. Sila. Pag sinabi ko bang siya, may gender? Sila. Kayo. Wala, di ba? Yun ang totoong gender inclusive. Si Eva, sa Christianism, ay tinugot sa tadyak ni, di ba? Because Christianism is from the West. Okay? Ibig sabihin, pamana sa atin ng mga Kastila. Sige, tignan natin yung sarili natin kwentong bayan. Si Malakas at si Maganda ay sabay na lumabas sa galing nyo? Napakagaling ng mga dito, estudyante sa Capsule Limos. Grabe, palakpakan nyo. Pag sinabi ko sa Lasal na si Maganda at si Malakas ay sabay na nang sumasagot, di mo alam na alam. Si Malakas at si Maganda ay sabay na lumabas sa sabay. Gender inclusive. Can you follow? Minsan naghahanap pa tayo ng mga they, ng mga them, pero ang totoo tayo mismo, gender inclusive. Diba? Yung wika natin. So, tanungin natin, yung mga bata, pag super bata pa, ang pangarap nila ay maging doktor para tumulong sa kapwa, maging bumbero para makatulong sa mga nangangailangan na susunugan. Kapag medyo mga matanda-tanda na, mga nai-influensyahan na ng kanilang mga ate at kuya, ang gusto na ay, ano ng pangarap ng bawat Pilipino? Diba? Umalis sa Pilipinas, mag-ibang bansa. Nakakalungkot. Kaya, pinababansod ng gahong, ibig sabihin ng gahong ay hegemony, no? Dominance, na ito ng banyagang wika ang likas nating kakayaan na magdaluman. Diba? Pinababansot nito ng domination na ito, ng hegemony na ito, ng gahong na ito, higit lalo sa kasalukuyang mapanghamong panahon. So, in this situation, dear students, research matters. Maka-Pilipinong pananaliksik matters. Ang pagdadalumat ay mahalaga. Pagdadalumat matters. And tagapagdalumat matters. Can we say that? Hashtag research matters. Hoy, konting energy naman, oh. Grabe, oh, ang taas ng energy ko. Isa pa, hashtag research matters. Hashtag 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 Ayan, I'm done with my intro. Shucks, introduction pa lang ako kasi medyo pa lang sa pagdadaluman. Ang konti pala ng oras natin. Seryoso ako. Introduction pa lang ako. I'm just giving context. Kami na, ako nakuha, sir. Okay lang naman nag-extend, di ba? May 2,000 daw kayo eh. Tama? Kung makasaya kayo ngayon, pwede kayo mag-extend ng konti. So, saan tayo how many minutes? 20 minutes. Saan tayo magsisimula? Sabi, magsimula tayo sa pananaliksik na nakaugal sa matalinong pagbabasa at nakasandig sa kagustuhan natin baguhin ang ating
paghahanap sa lahat ng sulok. Kapag mahalaga ang isang bagay, hinahanap natin. Tama ba? Pag hindi mahalaga, hindi na nga natin alam na nawawala eh. Diba? So, ibig sabihin, yung pananaliksik daw ay paghahanap sa lahat ng sulok. Napakaganda. Buscar por todos los rincones. Pag may nawawala, halimbawa, may hinahanap tayo, hindi natin makita, anong sasabihin ng nanay natin? Gamitin mo kasi yung mata mo, di ba? May trabaho na ako, marunong na ako sumagot. Tinanong ko yung naghahanap ako, sabi ko, nasaan kaya yung ganito ko? Sabi ng mama ko, saan mo ba nilagay? Sabi ko, hahanapin ko ba kung alam ko? Wag yung muna bawal mo na kayo. Joke lang yun, pa-joke lang. Pa-joke lang sa'yo, joke! Okay. Wag yung gagawin yun ha, joke lang yun. Para, ang hirap yung patawanin eh. Diba? So, buscar por todos los rincones. Ibig sabihin, mga kasama, ang hinahanap lang natin ay yung mahalaga. Tama? Oh, huwag niyong hanapin yung hindi mahalaga. Remember that. Can you follow? Kapag hindi mahalaga, huwag hanapin. Ang hahanapin lang natin ay ang mahalaga. Diba? At ang babalikan lang din natin ay ang... Kaya nga, ano ang root word ng kasaysayan? O, yung galing talaga ng mga taga-Cubs Kilos. Saysay, tama? Yung kasaysayan ay iba sa nakaraan. Tama? Kasi, yung nakaraan, that's your past. Tama? Yung kasaysayan, ang root word ay saysay. Ibig sabihin, yung mga may saysay lang. May kwenta lang na nakaraan. Ibig sabihin, kung yung ex mo walang kwenta, di ba? Yung ex mo ay part ng iyong nakaraan, pero hindi part ng iyong kasaysayan. You have to remember that. Tama? Yan ang pagdadaluman. Nagsisimula pa lang tayo at dami ko pang slides. Ngayon, yung maka-Pilipino, kinakabahan ako sa oras ko. Yung maka-Pilipinong pananaliksik, sabi natin, pag sinabi natin maka-Pilipinong pananaliksik, ito yung gumagamit tayo ng sarili nating wika. Sa dami ng mga mananaliksik na hindi gumagamit ng sarili wika, kailangan daw natin ng mga pananaliksik na gumagamit ng sariling wika. At ang pangunahing isinasaalang-alang nito ay ang pagpili ng paksa na naaayon sa interes at kapakinabangan ng sambayanang Pilipino. In short, ito yung mga paksa na tungkol at para sa bayan. Hindi lahat ng research ay makakatulong, no, sa ating bayan. Yung iba, nag-research sila para magkaroon sila ng
malalim na salita. Pero sa totohanan lang, walang malalim na salita. Do you agree? Ba't sabi ko kanina, ang bilis nyo namang paniwalain? Oh. May malalim na salita o wala? Sino yung sabing meron? Sino yung sabing wala? Ayan ang mahirap sa Pilipinas. Wala na lang silang say. Diba? Kaya, ganito ang buhay natin. Kasi, madali tayong magpauto, o kaya, madali tayong magpauto. O meron o wala? Meron o wala? Alam niyo, kapag kayo ay tinatanong, mag-iisip muna tayo. Kaya pag tinanong kayo ng teacher ninyo, any questions? Bakit kayo sumagot lang, none. Pag tinatanong kayo ng teacher ninyo, any question? None. Mag-isip muna kayo kahit 3 seconds lang. Any questions? 1, 2, 3, none. At least nag-isip kayo. Kasi yung parang AI kayo, any question? None. AI? Diba? Magiging AI na kayo na. Dapat mag-iisip muna. So, may malalim ba na salita? We ask why. The question is why. Bakit meron? Bakit wala? Halimbawa, ang totoong sagot ay walang malalim na salita. O, bibigyan ko kayo. Anong mga salita ang meron kayo ngayon? Mga sinasalita nyo? O, mga ilang taon ba kayo? Napakasama ng ugali. Parang ayoko na po. Mag-walk out ako dito. Grabe yung mga estudyante, napakasasama. Ano ba kung 40? Hindi, 26. Alam nyo, kapitenyo ako, pero ang sasama ng ugali. Ganyan pala ang kasama ng mga taga-kapito. Magbigay kayo ng isang salita. Slave. Ano mga salita nyo ngayon? Yung generation. Ano po? Ang stana. Ano ba yung ano Karen? Maui-wawi. O sige. Maui-wawi. O pag sinabi natin Maui-wawi, maintindihan yung lahat. Tama? O sige. 100 years from Maui-wawi. Sasabihin ng mga tao, oh, poetic, figurative, ang lalim. Tama? You know, Shakespeare, ang language ni Shakespeare ay language of the street. Language of the street, be, die. Language of the street, wika ng kalye, tapos be, die. Malalim ba yung salita? Technically, hindi malalim yung salita. Can you follow? Hindi lang natin kapasalita. Follow? Hindi lang natin kapanahon yung salita. Kaya akala natin pero imagine yung 100 years from now, Maui! Sasabihin, grabe, no split, ang lalim. Malalim ba yung sa atin? Never. Naging malalim ito sa atin. So, yung pagtataluman, ito ay pag-aaral, pagsusuri, no? Ng mga konsepto, pagbuo ng isang sirang bagay. Ay, grabe. Pag sira na daw yung relationship, pwede pang buuin. Wow! Pag nagtaluman ka, pwede pang buuin yung mga sira. Pwedeng bumuuri ng bago, sabi. So, pag nagdadaluman tayo, nagsusuri tayo. Tatagal kaya kami? Diba? Magiging maganda kaya yung future ko? Pero maliban sa pagsusuri, pag nagdadaluman tayo, ang main purpose natin actually, lalo na sa Pilipinas, i-indigenize ito. Gawing pagsasakatutubo. Ibig sabihin, with the emergence of Western concepts, Western theories na mayroon tayo, kailangan natin isakatutubo yung mga konseptong ito. And finally, yung pagdadaluman, hindi lang siya basta pagsusuri. Dapat may nalilikha tayong bago. Meron tayong sabi na deconstruction, construction, or deconstruction.
Can you follow? Tama? Tama? Diba? Sabi sa Nollywood Times, ang karutungan, ang tanglaw sa dilim ng kamangmangan. O, in short, wala. O, syempre, ganyan wika niya. In short lang dyan, yung knowledge is power. Diba? Kailangan mong matuto para hindi ka tan-GA. Tama? Kamangmangan, maganda lang. Tan-GA yung sabihin. Tama? Tama. Pero, now, ang pinakamahalagang tanong, paano magdalman? Tama? 3 hours. Dati na kung kailangan pag-usapan. But we will summarize, wala tayong oras. At number 1, siguro ito na yung isa-isahin. Pero, ang una, para matuto tayo, kasi sabi natin, nalulungkot ba tayo dun sa mga statistics nung una? Top 3 on the world's most ignorant is hindi marunong magbasa, milyon-milyon sa Pilipinas ang hindi marunong magbasa. Imagine that. Pagsama-samahin lahat ng research natin, isang university lang sa neighbor natin. Nakakalungkot ba yun? O habang buhay lang ba tayo manulungkot? Diba? Pag nag-broken kayo, malulungkot kayo ngayon. Sabi, feel the pain until it hurts no more. Pero kailangan bumangon. Diba? Kailangan alam kung paano bumangon. So, paano tayo makakapag-contribute? Parang galit na sa akin yung guard, parang nakabili sila sa akin. Uhulihin na yata nila ako dahil hindi pa ako tapos magsalita hanggang 3:50 na. Konti na lang po, huwag niyo po akong sasaktan dito sa capsule. Joke lang, okay? Ang una, kailangan para makapag-statistics tayo at makapagdalutan tayo ng mga bago, alam natin yung previous na mga nangyari. So saan natin nahanapin? Minsan, chat-GPT lang tayo nagtatanong. Okay naman, walang problema na mag-chat-GPT kayo basta yung ethically, no? Ethically pa rin. Pero ang pinakamaganda pa rin, magbasa at alam natin kung saan natin ito kukunin. Yung mga concepts ng pagdadaluman, pagtuteorya, saan natin matatagpuan ang lahat ng ito? Sabi natin, 520 ang journal sa Pilipinas, 10 ang monolingual in Filipino, at di karamihan sa mga published in Filipino nandito sa 10 monolingual journals in the Philippines. Tama? Tama. So ano yan? Alay, of De La Salle University, Kawing, no? Kawing Pambansang Samahan sa Lingwistika at Literaturang Pilipino. This is the Luma of UP Philippines, no? This is Luma. I am the editor of the Luma Journal. Okay? So, na nasa Pilipino, isa ang daluman sa nagpapublish, no? In Filipino. This is Katipunan of Ateneo. This is Hasaan of UST. Diwa Journal, okay, of PSSP, mga psychologists, Psikolohiya Pilipino, ang journal ng Diwa Journal, Filipinολογiya of PUP, sa Journal of Ateneo. Meron din mga nasa English, sabi ko nga kanina, 120 sila, pero nagpapublish din sila in Filipino. So, meron social science din na, normal life, philosophical, critical, and critical kultura. So, hanapin natin. Anong hamon? Magbasa ng kailangan natin magbasa. Hindi tayo, sabi natin, yung pagdadalungan ay una pagsusuri. Unang level lang yun. Hindi tayo makakalikha kung hindi tayo nagbabasa. Read. Can you read? Nako, parang may nasa capsule mo. Isa pa, read. Nagsusuri. I'd like to share sana yung isang salita na dinaluman in my dissertation, suhay. Ito yung binuukong teorya, no? Paradigm, suhay, isang makapilipinong modelo sa pagsusulong ng isang scholarly publikasyon
ilan ba yan sila, anong mga pinapublish nila, tungkol saan ang ginagawa nila. Then nung nasuri ko na kung ano yung ginagawa nila, I created a model called Suhay. No? Suhay, isang mga-Pilipinong modelo kung paano natin itataguyod, no? Ang scholarly publication sa Pilipinas. Gusto niyo malaman ng tungkol dito? O basahin ninyo. Because that's the first challenge. That is basically available online. Kung follow. So basically, you have to read. Wala na akong time para ipaliwanag pa ito, but this is basically a modelo para higit na magsulat ang mga Pilipino sa wikang Filipino. Okay? So, saan pwede magsimula? O sir, undergrad pa lang kami. Diba? Anong magagawa namin? Eh ikaw sir, mukha ka ng undergrad, pero sumang-ayon naman kayo? So, saan pwede magsimula? Alam niyo, yung mga simpleng salita. Halimbawa, yung Maui, Wawi. Pwede yung galumatin. Tama? Pwede yan. Tignan niyo yung mga salita ng taon before. Canvas, wete, lobat, piskol, selfie, photobomb, tokhang, di ba? Pandemya. Ano yung mga salitang ginagamit natin? Pag curious tayo, sabi nga, buscar por todos los rincones. Hahanapin natin yung iba't ibang kahulugan nito. And eventually, makakabuo tayo ng sariling pagpapakahulugan dito. Tama? Diba? Ano-anong ibig sabihin ng pagdadaluman? Hindi lang pwedeng tayo laging nagkukwento ng kwento nila. Can you follow? Dapat minsan, meron din tayong kinukwento na mula sa atin. Can you follow? So, ganun yun, no? Yung mga bagong hiram, halimbawa, mula sa katutubo, banyagang wika, mga luma, ngunit may bagong kahulugan, patay na salitang muling binuhay, mga inventong salita. So, pwede natin gawin yan sa galumatin natin, no? Suriin natin, gawan natin ng mga pananaliksik. Kasi, ang dami ng chismis, ang dami ng marites. Tama ba? Kailangan naman ng mga researchers. Diba? Para dito. So, ano ang direksyon? Grabe, tumayo na sila. Gusto na talaga nila akong paalisin, no? Grabe. O mamo, tumatayo na po sila. Pinapaalis na nila ako. Ano ang direksyon? Konti na lang. 2 minutes and 2 hours. Ano ang direksyon ng Pilipino sa kasalukuyang estado ng pagdadalupa? What do you think? With this kind of situation, issues, and statistics. Ano sa tingin ninyo? Ang direksyon ng wikang Pilipino. O maraming mga, may AI na ngayon, maraming iba't ibang mga concepts na nabubuo. Ano ang direksyon? O sabihin mo sa katabi mo, anong direksyon? Oy, sabihin mo sa kanya, depende sa'yo. O, diba? Sabihin mo sa kanya, mahalaga ka. Oo, baka gamitin ninyo sa mga jowa, Sabihin mo, mahalaga ka. You matter. Yun yung nagmamatter. Why? Yung direction ng Pilipino, it will really depend on us. Nasa atin. Alam nyo, hindi ko sinasabing, listen, hindi ko sinasabi na kayo lang. Sabi lagi, yung teacher ko sa Pilipino nung high school, sabi niya, kayo, napakaganda. Talagang nagsimula ko siya. Kayo ang pag-asa ng bayan. Palakpakan. Malakpak ako, pero may gusto akong itanong. Gusto akong itanong dun sa teacher ko. Ma'am! Galing, no? Kami ang pag-asa ng bayan. Sino nagsabi niyan, ma'am? Si Rizal. Kailan sinabi ni Rizal yan, ma'am? Matagal na. Matagal na. Sinabi niyo yan sa inyo, ma'am? Oo. Ano pong nangyari? Di ba? Kasi, yung kultura ng pag-asa ng bayan ay nagiging
Naranasan ko na sa inyo. Wala na akong magagawa. No. Can you follow? We are part. Tayo. Hindi lang kayo. Kasi bata pa ako eh. Diba? Tayo. Hindi lang kayo. Meron tayong lahat na magagawa. Kailangan natin mag-ambag lahat. Can you follow? Kasi, so si Rizal, i-replace natin si Rizal. Diba? We replace Rizal. Hindi kayo ang pag-asa ng bayan sa kinabukasan. Tayo ang pag-asa ng bayan ngayon na. Can you follow? Not tomorrow. Because we might die later. Tama? O kumusin ko muna yung 2,000, ha? Bago. Okay? So ngayon, ibig sabihin, I'd like to emphasize, if we depend on each other, wow, let's depend on each other. And if we have, okay, do something, then the direction of our language, the direction of it, will be brighter. Can you follow? Tama? Tama. So, concluding thoughts na ako. Yay! 20 slides. Parang ayaw nyo na ako magsalita. Kayo ba yan? Pumunta pa ako dito. Tapos pinapaalis niyo pa ako, ah. May good news naman. Dumadami yung publication natin. Ladies and gentlemen, tumataas naman ang ating publication. But the thing is, tumataas din yung ibang bansa. Can you follow? Ha? May good news, pero we need to keep up. Then this one is our publication in Filipino. So, bakit mahalaga? Alam nyo, nakakatuwa sinasabi ko sa mga teachers ninyo, sa ibang university, walang Filipino, sa inyo, 4. Diba? Sa Lasal, 3. Mas magaling kayo sa amin. Iyabang nyo naman. Iyabang nyo kayo makapunta-punta sa Lasal, ha? So, anong ibig sabihin nito? Kailangan natin magtulungan kasi kapag walang gumawa, halimbawa, yung mga teorya na pinag-aaralan nyo sa science, yung mga teorya na pinag-aaralan nyo sa science, pag walang gumawa niyan, umunlad ba? O ang problema ngayon, pag di tayo nag-teorya, pag di tayo nagtalunan, kapag di tayo gumawa ng mga pananaliksik, pag di tayo gumawa ng mga makapilipinong pananaliksik, walang magiging pagpunlad ang ating pilipinan. Kapag sinayang nyo yung pagkakataon na ngayong hapon na ito, na makakita ng gwapong nagsasalita at makamit. Diba? Ang ganda ng boses ko, diba? Pag sinayang nyo yung pagkakataon na yun, then walang mangyayari sa ating bansa. Sabi, artificial intelligence, baka pwedeng gawin natin, sabi ni Dr. Eno, baka augmented intelligence. Ang hirap ng artificial di ba? Gusto nyo bang ang jowa ng AI? Oy, pero sa Japan, pwede. AI, can-create mo AI. O tignan, halapitin mo ngayon katabi mo kung AI yan. Augmented intelligence. So, listen. Tapos na ako, promise. Okay. This I want to end. This is how I want to end this one. Marami pa akong gusto sabihin. But I'd like to challenge everyone to be a mananaliksik in a world full of marites. Yeah? Maging tagapagdaluman sa mundong mapangwasak. Diba? Binawasak tayo ng